Sa mga ipinapakitang loyalty ng mga blind followers nitong mga Duterte, karamihan dito hindi nakikinig sa totoong balita. Ang iba naman dito, gustong makaligtas sa mga hinaharap nilang kaso. At ang iba naman, sadyang Kami naman yung minority to oppose. Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay i-oppose. mahihina ang ulo. Maayong adlaw kaninyong tanan ug hinaot nga anaa kamo sa maayong panglawas karong adlawa. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Good day everyone. Before we carry on with our episode for today, I would like to thank Mr. Terry Hayes from the USA for sending his support through Super Thanks. Thank you, Mr. Terry Hayes, and also from Miss Nenita Larsson from Sweden. Thank you for sending your support through Super Thanks. Sa hinaharap ng mga kaso ng mag-aamang Duterte, ay may napakatibay at napakaraming mga ebidensya laban sa kanila. Sa kaso ni Digong Duterte, bukod sa mga testimonies ng iba't ibang tao, napakatibay at mukhang mahirap depensahan ang magiging testimonies ng mga taong dating insiders, yung malalapit kay Digong mismo, na sina Matubato, Colonel Asierto, Sergeant Las Cañas, at itong si Colonel Rugina Garma. Sa kaso ni Pulong at Mans Carpio, madami ding hawak na ebidensya itong si Sonny Trillanes. At sa impeachment case ni Sara Duterte, busog na busog sa ebidensya ang prosecution. Sa mga glaring pieces of evidence, lalong-lalo na yung mga dokumento na ipinresenta ng AMLAC. Ganon din ang COA at lalong-lalo na yung mga dokumentong ipresent ni Sonny Trillanes. Pero sa lahat ng mga ito, madaming mga DDS supporters ang tumatayo pa rin at naninindigan na wala daw kasalanan ang mga idolo nila. I-identify natin ngayon kung sino-sino ang mga importanteng personalidad sa kampo ng mga Duterte at kung saan-saan ito nasasangkot. Yung leader, si Digong Duterte, crime against humanity. Accused sa pagpatay ng umaabot daw sa 30,000 people at iba pang related crimes. At isa siyang supporter ng China. Sara Duterte, sa kanyang impeachment case, betrayal of public trust, including unexplained wealth, graft and corruption, bribery, misdeclaration of SALN, and grave threat. Yung ginawa niyang pagbabanta sa presidente, sa First Lady, at kay Romualdez. At isa ring supporter ng China. Pulong Duterte, ang kaso naman ito, drugs, smuggling, graft and corruption, at meron pang bago yung physical assault, yung pinakita sa video na meron siyang inuupakan na isang bugaw. Mans Carpio, ito naman yung asawa ni BP Sara. Drugs smuggling din at unexplained wealth. Kasi kasama siya doon sa tiningnan yung mga pumasok at lumabas na pera na kung saan i-present nga ni Sonny Trillanes na maraming pumasok doon sa kanilang joint account ni Sara Duterte na bilyon-bilyon na ang hirap ipaliwanag. Harry Roque, kasamahan din ito, na kasalukuyang nagtatago sa Europa. Qualified human trafficking. Ito, walang mga piyansa ito. Tax evasion at illegal pogo operation. Yan, yung mga kaso ng mga personalidad na nasa kampo ng mga Duterte. Sumunod, Apollo Kibuloy. Ito, nakakulong na.
qualified human trafficking, child abuse, and bulk cash smuggling. Hinahunting na ito ng US. Mukhang inaayos na yung papeles dyan para mapadala doon sa Amerika. Chis Escudero, flood control anomalies. Joel Villanueva, flood control anomalies. Jingo Estrada, flood control anomalies. Ang mga supporters nitong mga nasa kampo ni Digong Duterte na hanggang ngayon naninindigan na ito raw ay politika lang, ito raw ay harassment, itong mga taong ito ay mga walang kasalanan, kahit na ganito at ganoon karami ang mga ebidensya nagsisilabasan. Of course, ang mga taga-suporta niyan ay itong sila Amy Marcos, Robin Padilla, Alan Peter Cayetano, Rodante Marcoleta, Congressman Paulo Marcoleta, Bong Suntay, Edgar Irice, Toby Chanco, Rufus Rodriguez, at marami pang iba na hindi ko na kayang pangalanan lahat. Ang iba sa kanila, pasimple lang kung sumuporta, pero definitely, marami pang mga supporter, itong mga Duterte na hindi naniniwala sa mga ipinipresent na ebidensya. Ang sinasabi nila, sila yung mga matitino, sila yung mga honest, yung mga nagpresent ng ebidensya, lahat yan sinungaling. Ang tanong ngayon, ano-ano ang mga ipinamana ni Digong sa mga mamamayang DDS? Sa mga ipinapakitang loyalty ng mga DDS, kasama ng mga kilalang politiko, mga abogado, mga dating opisyal ng gobyerno, kasama na yung mga senador, at iba't ibang mga personalidad. Ano ba ang pinamana sa inyo? Ano ba ang hinahangaan ninyo? Bakit gano'n na lang ang pagsuporta ninyo kay Digong Duterte? Kahit na naglabasa na yung mga ganitong klaseng ebidensya. Sobra-sobra ba ang sex appeal ng puon ninyo? Ang karisma, sobra-sobra ba? Ang ipinakitang tapang o sobrang pagiging galante sa pamimigay ng kanyang yaman? Ang mga tagahanga bang ito ay namangha, humanga sa pagiging matatas sa pagmumura, sa pagiging bastos sa harap ng publiko, pagmumura sa Santo Papa, o ang pagtawag sa Diyos na isang God? Nakakabilib ba at nakakahanga itong mga ginagawang ito ni Digong Duterte dahil siya lang ang nakagawa nito sa harap ng publiko? Ang nakakagulat pa dito, ang lahat ng pambabastos, pagmumura, pagyayabang, paghalik ni Digong sa kababaihan, harap-harapan sa mga rally ng mga DDS, ay buong puso at buong bilib na pinapalakpakan itong mga blind followers na kung tawagin nga ay mga DDS. Ang masaklap dito, puwera biro, lubhang bumaba ang moralidad ng mga apektadong Pilipino. Partikular nga, yung mga DDS na ito na para bang itong ipinapakita nila sa bayan ay ang new normal. Na okay lang maging bastos, maging sinungaling, gaya ng paglalabas ng hindi totoong mga balita or fake news, pagbabanta sa mga taong iba ang paniniwala, pagmumura at higit sa lahat ng krimen at mga ginagawang pagpatay at pagnanakaw ng puon nila ay buong puso nilang tinatanggap na para bang yun ay hindi kasalanan at yun ay normal na gawain. Normal na gawain ng mga taong nagtatrabaho sa gobyerno. Pati ang mga kilalang politiko na dating matitino, ngayon ay nawala na ng paninindigan na tama.
Ang katwiran nila sa lahat ng ito ay pamumulitika daw. Ang nag-uumapaw na ebidensya labang kay Digong hanggang ngayon ay di nila matanggap. Kahit na ang paglilitis ay nasa neutral na bansa at very professional at iginagalang ang karapatan ng akusadong si Digong. Politika at kidnapping pa rin ang itinatahol ng mga aso ni Digong. Ang mga politiko ding ito ay ganap nang nawalan ng pagmamahal sa bayan. Na bukod sa pagtatanggol, sa pagnanakaw, buong puso din nilang ipinagtatanggol ang kawalang hiyaang ginagawa sa atin ng China. Ganyan nila kamahal itong si Digong. Nakondisyon na rin po ang ating mga utak na galit si former President Duterte sa droga. Sabi nga po niya sa ating law enforcement, pag may sangkot sa droga, kill. Ngunit the link between former President Duterte and drugs begins with the testimony of two resource persons before this committee, Mr. Mark Taguba and Mr. Jimmy Guban. Ito po ang tale of two shipments, istorya ng dalawang shipment. Dalawang shipments kung saan sumabit si Mr. Taguba at Mr. Guban ay nangyari noong taong 2017 to 2018. Yan din po ang taon ng height of the war on drugs ni former President Duterte. Kapansin-pansin na kahit magkaibang shipment at ibang transaksyon ang pinag-uusapan, ang detalye ng dalawang kwentong ito ay pareho. Pareho pong bilyon-bilyon ang halaga ng siyang ipinasok. 6.4 billion in 2017 at 3.4 billion in 2018 na pareho pong nakatago sa mga gamit industrial. Metal cylinders in 2017 and magnetic lifters in 2018. Parehong pumasok sa Manila International Container Port at parehong dawit ang mga pangalan ni na Honorable Paulo Duterte, Attorney Manscarpio, and Michael Yang. Paulo Duterte, Attorney Manscarpio, and Michael Yang. Paulo Duterte, Attorney Manscarpio, and Michael Yang. Anak, son-in-law, economic advisor at malapit na kaibigan ni former President Duterte. Ang mga nasa posisyon noong 2016 hanggang 2022 ay sila mismo na nagdala at nagpalaganap ng problema ng droga sa Pilipinas. Colonel Asierto, for instance, categorically named former President Duterte, Bongo, and Bato de la Rosa as integral personalities in protecting the illegal drugs network in the Philippines. Sang-ayon kay Colonel Asierto, he branded former President Duterte as the Lord of all lords. Konting silip para sa ating mga kababayan. Mukhang ang war on drugs was a convenient way to eliminate competition and the drug trade. More specifically, the local manufacturers. Huwag po nating kalilimutan na napakarami ang namatay sa war on drugs. 30,000 ayon po sa datos. Narinig po natin ang mga pamilya ng mga naging biktima ng war on drugs. Marami sa kanila, ayon kay former President Duterte, ay collateral damages. Shit happens, ayon kay Senator Bato de la Rosa. Ladies and gentlemen, the Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president, the former president, the former president, the former president. Napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabudol. Ang sobra-sobrang ebidensya na lumabas sa House of Representatives na nagdidiin kay Sara Duterte sa kanyang impeachment case ay wala ring epekto sa mga diehard Duterte fans na ito. Lahat ng klaseng palusot, paglabas ng mga fake news, pagmumura, pambabastos, pagbabanta, na babalikan daw nila ang mga taong laban kay Sara pag naging presidente na daw ito. Ito ay senyales na tuluyan nang nawala ang pagiging makatao, makapilipino, makabayan, at higit sa lahat, ang pagiging makadiyos. Nawala na
lahat ng yan sa mga followers, sa mga blind followers nitong mga Duterte. Wala na silang iniisip, wala nang mas importante pa sa kanila. Nabulaga na sila sa mga ipinakitang karisma ng kabastusan, kasinungalingan, kawalang respeto sa bayan, pagiging kawalan at kawalang galang sa poong may kapal. Sa mga politikong kadugo nila, kaugali nila na may mga kaso ng pagnanakaw na kasalukuyang iniimbestigahan. Sa mga kaugali nila na gustong makalusot sa kaso. At doon sa iba pa na di pa masyadong nakapangulimbat. At naiinggit sa mga kasama nilang milyon-milyon ang mga naibulsa. Klaro sa atin ang dahilan sa pagsamba nila sa mga Duterte. Aking opisina ay nakatanggap ng tawag mula sa isang tao na nagsabi na siya ay may hawak ng mahalagang impormasyon hinggil umano sa mga lihim na bank accounts na nagpapakita ng mga natatago at nakaw na yaman ng nooy kandidato sa pagkapangulo na si Mayor Rodrigo Digong Duterte at ng kanyang pamilya na di umano ay hindi din niya diniklara sa kanyang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth or SALN. Ang aming meeting ay naganap noong ika-21 ng Abril 2016 bandang alas 8 ng gabi sa opisina ng Samahang Magdalo sa Quezon City. Nagpakilala ang nasabing tao bilang si Ginoong Joseph de Mesa na nagpasya siyang bawiin ang kanyang suporta para kay Mayor Duterte nang makakita siya ng mga dokumentong nagpapakita na si Rodrigo Duterte kasama ang kanyang anak na si Sara Duterte ay nagmamay-ari ng mga bank accounts kung saan bilyong-bilyong piso ang naideposito o dumaloy sa loob ng ilang taon. Sinabi ni Ginoong de Mesa na nakuha niya ang mga dokumentong ito mula sa isang malapit na kamag-anak niya na nagtatrabaho sa isang ahensyang may kinalaman sa investigasyon ng mga nakaw na yaman ng mga opisyal ng gobyerno. Sa aming pagpupulong, binigyan ako ni Ginoong de Mesa ng mga kopya ng mga dokumento na nagpapakita ng mga bank accounts sa pangalan ni Rodrigo Duterte at Sara Duterte sa Bank of the Philippine Islands, BPI Julia Vargas Branch, sa Pasig at sa EDSA Green Hills Branch, at sa Banco de Oro, Unibank, sa Lungsod Mandaluyong at sa iba pang mga bangko. Sabi ko, bakit? Sabi na sirado na ang dili. Sino dumating? Darating? Si Pope. Gusto ko tawagan. Pope, butang ka, umuwi ka na. Alam na natin na ang mga Duterte ay may malaking transaction sa mga drug lord dahil napatunayan na ng Anti-Money Laundering Council at ni dating Senator Sani Trillanes na nakakuha ang pamilyang Duterte ng mahigit 180 million pesos mula sa umanong drug lord na si Sammy Uy. Pero paano nilampasan ng pamilyang Duterte ang mga bangko at ang AMLAC? Sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act, may tinatawag na covered transaction. Kapag ang galaw ng pera ay lampas 500,000 pesos sa loob ng isang araw, obligado itong i-report sa AMLAC. Meron pa tayong tinatawag na suspicious transaction. Kahit mas mababa sa 500,000 pesos, basta may kahina-hinalang pattern, pwede itong imbestigahan. Pero kung ang transaksyon ay may kalakip na dokumento, halimbawa kontrata, loan agreement o business justification, maaari itong magmukhang lehitimo sa papel. At dito nagiging komplikado. Hindi lahat ng mali ay agad nakikita kung maayos ang pagkakatago. Maalala natin na may mahigit 6.7 billion na bank transactions na nauugnay kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawa, kabilang dito ang 33 suspicious na transactions. Ibig sabihin na posible na nag-register ng mga business ang mga Duterte para malampasan ang napakalaking mga transaksyon. Kahit hindi naman tunay na operational ang mga ito. Klarong paninindigan, kailangan managot ang pamilyang Duterte. Kailangan managot ang lahat ng korapot. At higit sa lahat, kailangan palitan ng sistema laban sa korupsyon. Dahil kung madali lamang ito lampasan, madaling lumago ang korupsyon sa ating bayan. Kaya pala chill lang si Digong maglabas ng 150 million pesos kada buwan para kay Kaufman. At si Inday Sara, kayang kumuha ng 16 na abogado. Frequent flyer pa sa Europe simula pa last year. Billionaire levels pala ang mga Duterte. Nanakawin na nga ang kaban ng bayan. Tapos ibabalandra pa na parang proud. Pera ng bayan ang ginagastos. Habang ang ordinaryong Pinoy, hirap sa pambili ng bigas. Mayor Duterte to attack the sheriff. Kontrolado man kita ma'am, yan na may order ng sheriff kay Kunting. Sa sheriff. Sa proteksyon na namong. Dali, sir. Ang hindi ko lang maintindihan, yung mga DDS na kabilang sa masa,
Sila na alam natin na may pananalig sa Diyos. Sila na naturuan at isinapuso ang turo ng kabutihang asal mula sa mga magulang, sa mga nakakatanda, at maging sa mga paaralan. Sila na alam nating hindi direktang nakikinabang sa illegal na yaman, meron itong mga puon nila. Itong mga puon nila na dapat na tinatawag ng mga public servants na di naman natin nakikitaan ng serbisyo. Yung tapat na serbisyo, hindi serbisyo para sa kanilang mga sariling kapakanan. Bagkus kitang-kita natin ang pagpapayaman na ginagawa sa kanilang mga pwesto. Bulag at bingi ba ang mga DDS na to? O talagang nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan sa gawi ng mga taong ito dahil sa labis na paghanga na tila ito na ang totoong puon nila. O baka naman, biktima din sila sa mga ipinapakita karisma ng kabastusan, kasinungalingan, kawalang respeto sa bayan, pagiging kawan, at kawalang galang sa totoong puon natin na may kapal. Yan po ang katanungan ng inyong lingkod. Here in Holland, this country, the international human rights is in this country. Our former president is old. He did nothing. Na tayo magbibigay ng lakas. Okay? Tayo magbibigay lakas. Please release! Let him go! You can just sit down, lying, doing nothing. Still continue the fight. And if all our supporters are still with us, this is not the end. This is still just a part of it. This is still the continuation of a fight to bring him home. I'm not really into politics, but of course I'm in standing for a former president, Rodrigo Roa Duterte, because he has done a lot of things in our country on his journey as a president. And of course we're human, and he's already 80 years old, so it's so sad I feel about that this path right now, the total darkness of his soul is really hard also, especially to the people of Davao. We expect it to be positive, so have a better future for the Philippines, but I think the Philippines is right now doomed of what happened. We expected more. Sa panahon sa among kalisgana. Ito, dating presidente ng Pilipinas. Napakaraming nagawa sa Pilipinas. Tinasa ng ente ng Pilipinas na hindi nila mapantayan, hindi nila magawa yung mga nagawa. Pero wala tayong magawa. Wala tayong magawa dahil mismo ang gobyerno natin. Giagap mo. Ayun, pero bakit natin? So, tao bayan na, ano pang hinihintay natin? Kailangan pa ba si tatay di humintayin yung pasasa? Hindi, pwede yun. Ano masasabi mo sa nangyayari ngayon? Hindi deserve ni Tatay Digong na nagservisyo sa bayan. Bakit yung gaganuhin? Isipin niyo na lang yung mga nagawa ni Tatay Digong for 6 years. Alam niyo ba, hindi nga niya alam kung ano yung gamot na iniinom niya. Binibigay sa kanya ng nurse niya. Anong gusto nilang gawin kay Tatay Digong? Kung kaya nilang ipadala si Tatay Digong doon, gawan nyo ng paraan. Paano siya ibalik dito?
Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. Tuon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe. Malaking tulong po yan sa aming mga content creator. At wala naman pong obligasyon niya, wala kayong babayaran sa YouTube. At paki-like na rin po, paki-comment, pilitin nating masagot ang inyong mga komento. At malaking tulong din po kung isi-share ninyo sa inyong mga kakilala, kaibigan, itong ating episode nang sa ganon maraming makaalam tungkol sa ating mga pinag-uusapan dito sa aking munting channel. Again, thank you so much for joining me today at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo muli.